Nagsimula ang pelikula sa tatlong courier ng isang sindikato na nasa isang misyon para maghatid ng mga ilegal na baril mula China papuntang Korea. Nabalitaan ito ng mga pulis sa China at agad silang kumilos upang pigilan ang transaksyon. Ngunit hindi basta-bastang sumusuko ang mga courier na ito. Tapat sila sa kanilang organisasyon, walang awa, at napakahusay sa kanilang ginagawa. Isa-isa nilang pinatay ang sinumang humarang sa kanilang daan, kabilang ang mga pulis na nagtangkang pumigil sa kanila. Dahil sa insidenteng ito, nagkaroon ng napakalaking pinsala sa pananalapi at maraming opisyal ng pulisya ang nasawi. Dahil dito, napilitan ng Chinese intelligence na sineryoso ang sitwasyon. May naisip silang matapang ngunit napakalamig na plano. Nagpasya silang magpadala ng isang babaeng trainee, isang kabataang babae na nasa pagsasanay pa lamang at hindi pa opisyal na kinikilalang pulis. Simple ngunit malupit ang kanilang dahilan. Kapag mabigo siya, maaaring itanggi ng China na may kaugnayan sila sa kanya. Ngunit kung magtagumpay siya, mapipigilan nila ang isang malaking operasyon ng pagpupuslit ng armas. Isa itong napakadelikadong misyon para sa isang taong hindi talaga inaasahang magtagumpay. Ito ang Mission Possible. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa Korea kung saan nakilala natin ang isang lalaki na nagngangalang Suhan. Tahimik siyang pumapasok sa isang gusali sa pamamagitan ng bintana, pero hindi ito parang eksena sa isang spy movie. Ganito lang talaga siya nakakapasok sa inuupahan niyang lugar. Kasabay nito, dumating ang isang babaeng pulis na nagngangalang Jion upang isauli ang perang minsan niyang hiniram kay Suhan. Ang yumao niyang asawa ay dating malapit na kaibigan ni Suhan, kaya matagal na silang magkakilala. Dahil nagpapanggap na mayaman, tumanggi si Suhan na tanggapin ang pera. Kumikilos siya na parang napakarami niyang pera at hindi na niya ito kailangan. Pero malayo iyon sa katotohanan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang biglang dumating ang may-ari ng gusali. Galit na galit ito dahil matagal nang hindi nakakapagbayad ng upa si Suhan. Pero ipinagpatuloy pa rin ni Suhan ang kanyang pagpapanggap. Iginiit niyang naipadala na niya ang bayad sa renta, kahit wala naman talaga siyang naipadalang kahit isang pera. Samantala, sa isang maliit na restaurant sa Korea, nakipagkita ang police captain na si John Hoon sa Chinese trainee agent. Binigyan siya ng pekeng pagkakakilanlan at isang Korean name na Dahi. Malinaw ang kanyang misyon. Kailangan niyang matunten kung sino ang nagpupuslit ng mga ilegal na baril papasok sa Korea at alamin kung sino ang bumibili ng mga ito sa panig ng Korea. Ipinaliwanag ni Joan Hun na isa itong lihim na operasyon na wala siyang opisyal na suporta. Kapag may nangyaring mali, walang darating na backup at nakataya mismo ang buhay ni Dahi. Gayunpaman, nakonsensya si Joan Hun sa pagpapadala ng isang baguhang ahente sa napakadelikadong misyon ng mag-isa. Kaya palihim niyang kinokontak ang isa pang ahente na nagngangalang Giro at hiniling na suportahan si Dahi mula sa likuran ng hindi nalalaman ng iba. Pumayag si Giro na tumulong. Dahil pamilyar siya sa Korea, agad siyang naghanap ng lugar na maaaring gawing bis ng kanilang operasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakuha niyang inuupahang lugar ay ang mismong gusaling ginagamit ni Suhan. Ang lugar na iyon ang magiging headquarters ni Dahi at Giro. Ang nakakatawa rito, isa lamang tenant si Suhan doon, pero ipinaupa niya ito sa iba na parang siya ang tunay na may-ari. Para lamang kumita ng pera, handa pa siyang matulog sa kalye ng isang buwan. Dito rin nabunyag na inuupahan niya ang gusaling iyon para patakbuhin ang sarili niyang maliit na private agency. Kadalasan, ang mga kaso niyang hinahawakan ay pagsubaybay sa mga tao, pag-imbestiga sa mga nangangaliwa, at iba pang maliliit na uri ng investigasyon. Sa madaling salita, hindi si Suhan ang tipo ng magarang detective na makikita sa mga pelikula. Isa lamang siyang desperadong lalaki na may mumurahing opisina, mahusay magsinungaling, at laging nangangailangan ng pera. Habang palabas si Agent Giro ng gusali, napansin niya ang isang stroller na walang kontrol na gumugulong papunta sa kalsada. Hindi na siya nagdalawang isip, agad siyang sumugod upang iligtas ito. Naghiyawan ang mga tao, pumalakpak ang mga nakakita, at sa loob ng ilang segundo, pakiramdam niya siya ang bida sa isang action movie. Pero mabilis siyang binalik ng realidad. Isang dumaraang sasakyan ang biglang bumangga sa kanya at diretso siyang dinala sa ospital. Mas masaklap pa rito, ang stroller na isinugol niya ang kanyang buhay para iligtas ay walang totoong sanggol sa loob. Isa lamang pala itong stuffed toy na aso. Hindi iyon ang uri ng kabayanihang inaasahan niyang maaalala ng mga tao. Kinabukasan, nagtungo si Dahi sa gusaling inuupahan ni Suhan. Dala niya ang lahat ng impormasyong ibinigay sa kanya ni Captain John Hoon at agad niyang inakala na si Suhan ang support agent na nakatalaga sa kanya. Dahil dito, nagsimula siyang magbahagi ng mga confidential na detalye tungkol sa misyon, kabilang ang kanilang plano na matunten ang mga supplier at mamimili ng mga ilegal na baril sa Korea. Sa una, lubos na nalitaw si Suhan. Wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Dahi. Ngunit nang mapansin niya ang makapal na bungkos ng pera na hawak nito, parang may himalang nangyari.
Biglang nawala ang kanyang pagkalito at agad siyang tumanggi na para bang matagal na niyang alam ang buong operasyon. Sa isang iglap, nagpanggap siyang siya mismo ang taong hinahanap ni Dahi. Ipinagpatuloy ni Dahi ang kanyang briefing. Kahit hindi siya lubos na kumbinsido na ligtas ang lugar na kanilang kinaroroonan. Dahil wala naman siyang ibang pagpipilian, nagsimula siyang magsulat ng mga pangalan at target sa isang whiteboard. Pero eksaktong sandaling iyon, biglang dumating ang may-ari ng gusali na galit dahil sa hindi pa rin nababayarang renta. Mabilis na naglabas ng pera si Suhan at ibinayad ang renta para sa susunod na buwan gamit ang perang kakabigay lamang ni Dahi. Sa puntong ito, mas mukha siyang isang profesional na manloloko kaysa isang lihim na ahente. Nagpatuloy si Dahi sa pagtuon sa misyon nang may panibagong problemang dumating. Isang mabait na matandang babae ang lumapit kay Suhan at humingi ng tulong upang mahanap ang nawawala niyang aso. Sa una, tinanggihan siya ni Suhan at sinabing mas mabuting pumunta siya sa isang pet detective. Ngunit nang mabanggit ng matanda na may kapalit na gantimpala ang sino mang makakahanap sa aso, isang gintong pig-shaped gold bar, agad nagbago ang kanyang ugali. Sa isang iglap, tinanggap niya ang kaso na parang siya ang pinakatapat na ahente sa buong mundo. Nauubusan na ng pasensya si Dahi, kaya agad niyang ibinalik ang usapan sa kanilang operasyon. At dito nagsimulang maging mas interesante ang mga pangyayari. Casual na binanggit ni Suhan ang iba't ibang uri ng armas at tama niyang natukoy na hindi mula sa pulisya si Dahi kundi mula sa Ministry of Defense. Maaaring mukha siyang katawa-tawa kung minsan, pero malinaw na mas marami siyang alam kaysa sa ipinapakita niya. Gayunpaman, pareho silang may pagdududa sa kakayahan ng isa't isa. Kalaunan, natukoy nila ang kanilang unang pangunahing sospek, isang lalaki na nagngangalang Park Dusik. Batay sa impormasyong nakuha ni Dahi, natunton nila ito sa isang tango dance studio. Simple lang ang plano, ngunit medyo katawa-tawa. Makikipagsayaw si Dahi kay Park Dusik at palihim na kukunin ang cellphone nito habang kakopyahin naman ni Suhan ang laman ng device. Bago sila maghiwalay, pinaalalahanan ni Suhan si Dahi na magsuot ng tango dress kahit practice session lamang iyon. Kinabukasan, dumating si Dahi sa studio na nakasuot ng isang napakagarbong ballroom gown. Samantalang ang ibang tao roon ay parang galing lamang sa pamimili ng grocery. Dahil dito, nagtawanan ang buong silid. Pero nanatiling nakatuon si Dahi sa kanyang misyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kanilang target na si Park Dusik. Agad gumawa ng eksena si Dahi upang makaalis sa kanyang kasalukuyang kapareha at makasayaw si Park Dusik. Kumpiyansa at mahusay siyang kumilos. Sa isang maayos na galaw, nakuha niya ang cellphone ni Park Dusik at palihim itong inilagay sa bulsa ni Suhan nang hindi man lamang napapansin ng target. Mabilis na nagtungo si Suhan sa banyo upang kunin ang data mula sa cellphone. Ngunit may naging problema. Napakaluma ng telepono. Hindi iyong klaseng lumang cellphone na mukhang astig at retro, kundi iyong tipong para bang sa museo na lamang makikita. Ang tanging nakuha niya ay isang kahinahinalang text message kung saan tinatakot ni Park Dusik ang isang taong nagngangalang John Hun. Dahil wala na siyang ibang makuhang impormasyon, bumalik siya sa dance floor upang isauli ang cellphone. Ngunit may isa pang problema. Lubos na nalulunod si Park Dusik sa musika at walang tigil ang paggalaw ng kanyang katawan habang sumasayaw. Dahil dito, ang pagsasauli ng cellphone ay parang pagtatanggal ng bomba habang nakasakay sa roller coaster. Mabilis namang nakaisip ng paraan si Dahi. Casual niyang itinulak si Park Dusik dahilan upang matumba ito. Nalaglag ang cellphone at eksaktong sandaling iyon ay tumunog ito. Lumabas si Park Dusik upang sagutin ang tawag. Ngunit sa mismong oras na iyon, isang misteryosong lalaki ang lumapit at nagturok ng kung ano sa kanyang leeg. Agad ang naging epekto. Bumagsak si Park Dusik at namatay sa mismong lugar. Dahil sa nangyari, dinala sina Dahi at Suhan sa istasyon para sa pagtatanong. Ngunit dahil walang ebidensya laban sa kanila, pinakawalan din sila ng mga pulis. Sa kabila nito, may masamang kutob ang hepe ng pulisya, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayang mabuti ang kaina-hinalang dalawa. Habang pauwi naman sila, galit na galit si Dahi. Pinagalitan niya si Suhan dahil wala itong nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa cellphone at hindi man lamang nito natandaan ang numero na konektado kay John Hun. Iniulat ni Dahi ang nangyari kay Captain John Hun at nagreklamo siya na malinaw namang hindi tunay na ahente ang kanyang kasama. Ngunit nakapagtataka, imbes na mabahala, pinuri pa ng kapitan si Suhan. Ayon sa kanya, kung nagawa nitong lokohin ang isang sinanay na ahente, baka may talento nga ito sa ganoong klase ng trabaho. Samantala, ang totoong support agent na si Giro ay hindi pa rin nakakapaggulat sa headquarters dahil wala pa rin siyang malay sa ospital matapos ang nangyari sa stroller. Nalilito ang mga empleyado ng ospital dahil wala silang makitang anumang pagkakakilanlan sa kanyang wallet. Wala ring laman ang kanyang cellphone. Walang mensahe, walang contacts, at halos walang katibayan na siya ay umiiral.
Nang hindi niya nalalaman, napilitan si Dahi na makipagtulungan sa maling tao. Kinabukasan, nagbahagi si Dahi ng panibagong impormasyon. Napatay noong nakaraang gabi ang leader ng rodeo gang, at naniniwala siyang mabilis nang kumakalat sa buong Korea ang mga ilegal na baril. Kailangan niya ng bagong lead. Ngunit muli, walang maitutulong si Suhan. Inaangkin niyang may kakilala siyang maaaring makatulong, pero kailangan muna siyang bayaran. Casual niyang hiningi ang 2 milyong won upang bayaran umano ang kanyang informant. Nang magkita sila ng naturang informant, saka lamang nalaman ni Dahi ang katotohanan. Isa pala itong manghuhula, hindi hacker, hindi rin kriminal na may koneksyon sa sindikato. Isa lamang manghuhula. At gaya ng inaasahan, wala itong alam sa kanilang hinahanap. Ngunit nang ibigay ni Suhan ang bayad, agad napansin ng manghuhula na kulang ito ng 50,000 won. Labis na napahiya si Dahi nang mapagtanto niyang binawasan ni Suhan ang perang galing sa gobyerno para sa sarili niyang bulsa. Pagkatapos nito, lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon. Pagkahawak ng manghuhula sa pera, bigla nitong inangkin na alam na nito ang lahat at itinuro sila sa Axgang. Bilang pasasalamat, binigyan pa sila nito ng mango juice. Sa kasamaang palad, matagal nang expired ang inumin. Alam na alam ni Suhan kung gaano kapanganib ang Axgang kaya wala talaga siyang balak na makisangkot dito. Habang papunta sila roon, paulit-ulit niyang tinatakot si Dahi. Ikinwento niya kung gaano raw kalupit ang grupo at kung paanong isang bihasang mandirigma lamang ang may pag-asang mabuhay laban sa kanila. Tahimik na nakinig si Dahi sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinuntok niya si Suhan ng napakalakas. Agad na dumogo ang ilong nito. Mas malinaw pa ang naging sagot niyang iyon kaysa sa anumang paliwanag. Pagdating nila sa headquarters ng Axgang, nagpanggap silang mga pulis na may layuning magsagawa ng pag-aresto. Ngunit gaya ng inaasahan, nagawa na naman ni Suhan na gawing magulo ang sitwasyon. Sa halip na karaniwang handcuffs ng pulis, maling posas ang nagamit niya. Hindi iyon ang uri ng kagamitan na karaniwang ginagamit sa pag-aresto. Tiyak na hindi iyon ang nakakatakot na impresyong nais nilang ipakita. Bago pa lumala ang kahihiyan, biglang sumiklab ang kaguluhan. Isang misteryosong grupo ang sumugod sa gusali at agad nagbukas ng putok. Sa loob lamang ng ilang segundo, napatay ang lahat ng miyembro ng Axgang, kabilang ang kanilang leader. Nadamay rin si Suhan sa gitna ng putukan, bagaman mas dahil ito sa takot kaysa sa pagiging bayani. Nang huminto ang pamamaril, napansin ni Dahi ang dugo sa damit ni Suhan. Nagpanik siya at inakalang si Suhan ang bumaril dito. Nagkunwari na manggulat at traumatized si Suhan. Ngunit ang totoo, mas simple at hindi gaanong dramatiko ang nangyari. Ang dugong nakita sa damit ni Suhan ay hindi galing sa putok ng baril. Galing iyon sa malakas na suntok ni Dahi kanina. Habang nasa sasakyan sila, tinanong ni Dahi kung may kilala si Suhan na hacker na kayang i-unlock ang cellphone ng namatay na leader ng gang. Agad tumanggi si Suhan. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang misyon. Para sa kanya, masyado na itong delikado at gusto na niyang umatras. Ngunit agad nagbago ang kanyang isip nang alukan siya ni Dahi ng karagdagang 10 milyong won kapag natapos nila ang trabaho. Nakiusap din siya kay Suhan na tigilan na ang pagbabawas ng pera sa kanilang pondo dahil nakakahiya na ito. Dahil sa pera at sa kanyang pride, pumayag si Suhan at dinala si Dahi sa kanyang kaibigang hacker. Pagdating nila roon, iniabot niya ang isang bungkus ng pera at may kumpiyansang sinabi sa hacker na huwag nang bilangin ito dahil matagal na silang magkaibigan. Ngunit agad naglabas ang hacker ng kagamitan para sa mabilisang pagbibilang ng pera at nagsimulang magbilang. At gaya ng inaasahan, kulang na naman ito ng 50,000 won. Labis na namang napahiya si Dahi. Sa puntong iyon, halos hindi na niya kinwestiyon kung bakit siya napilitang makatrabaho ang ganitong klaseng tao. Kalaunan, nagtagumpay ang hacker na makuha ang data mula sa cellphone. Isang bagong pangalan ang lumitaw, si Young Ho. Ibinigay ng hacker ang address nito at agad silang nagtungo roon. Ngunit habang nasa biyahe, dumating ang hindi maiiwasan. Ang expired na mango juice na nainom ni Dahi kanina ay nagsimulang magpakita ng epekto. Sa loob lamang ng ilang segundo, mula sa pagiging kalmadong ahente ay naging desperado siyang maghanap ng banyo. Pagdating nila sa bahay ni Young Ho, agad siyang pumasok at diretso sa pinakamalapit na banyo. Sa labas naman, naghihintay si Suhan habang tinatakpan ang kanyang mga tenga dahil hindi niya kayang baliwalain ang nangyayari sa loob. Habang nararanasan ni Dahi ang isa sa pinaka-nakakahiyang sandali ng kanyang buhay, dumating naman ang mga pulis sa pinangyarihan ng massacre sa Axgang. Sinuri nila ang mga kuha ng surveillance camera. Doon nila natuklasan na sina Dahi at Suhan ay naroon bago naganap ang pamamaril. Dahil dito, lalo silang naging kainahinala. At mula sa puntong iyon, opisyal na silang itinuring na persons of interest sa investigasyon. Nang makabawi si Dahi mula sa kanyang problema sa banyo, ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng ebidensya sa bahay.
Ngunit hindi sinasadyang may natuklasan siyang nakakakilabot. Sa loob ng bathtub ay nakahiga ang bangkay ni Young Ho. Walang bakas ng pakikipaglaban. Walang senyales ng kaguluhan. Walang anumang indikasyon na nagkaroon ng komprontasyon. Ipinapakita lamang nito na ang pumatay kay Young Ho ay alam na alam ang kanyang ginagawa. Malamang na siya rin ang taong pumatay kay Park Do-sik. Agad na pumasok si Dahi sa investigation mode. Mabilis niyang sinuri ang lugar, pinagdugtong-dugtong ang mga ebidensya, at sinubukang unawain ang mga pangyayari. Samantala, ibang bagay naman ang iniisip ni Suhan. Kumbinsido siyang ang mabahong amoy sa bahay ay dulot ng hindi magandang nangyari kay Dahi sa banyo. Ngunit maya-maya, saka lamang niya napagtanto ang katotohanan. Ang amoy ay nanggagaling mismo sa nabubulok na bangkay. 3 araw nang patay si Young Ho. Nandidiri si Dahi. Nakahinga naman ng maluwag si Suhan. Habang ipinagpapatuloy nila ang paghahanap ng ebidensya, nakakita sila ng panibagong lead. Muling lumitaw ang pangalang John-hun, ang parehong tao na binantaan ni Park Do-sik sa lumang mensaheng nakita nila sa cellphone. Nalaman nila na si John-hun ay magho-host ng isang malaking event sa isang hotel makalipas ang 2 araw. Dahil dito, mayroon na silang bagong target at bagong lokasyon na susubaybayan. Bago sila umalis, iniulat nila sa pulisya ang pagkakatuklas sa bangkay ni Young Ho. Sa kasamaang palad, naiwan ni Suhan ang kanyang SIM card sa lugar. Ibig sabihin, para silang nag-iwan ng bakas sa buong crime scene. At muli na naman silang naging pangunahing sospek. Sa puntong ito, lalo nang nagiging kaina-hinala sina Dahi at Suhan sa paningin ng mga otoridad. Palagi silang lumilitaw sa mga lugar kung saan may nagaganap na pagpatay, na para bang mga hindi imbitadong bisita sa bawat krimen. Kalaunan, natuklasan din ng Korean Police ang tunay na katayuan ni Dahi. Isa lamang siyang baguhang Chinese agent na lihim na nagsasagawa ng operasyon. Kapag may nangyaring mali, maaaring itanggi ng China ang lahat ng koneksyon sa kanya at ipasa ang sisi sa Korea. Tungkol naman kay Suhan, wala ni isang opisyal ng batas ang nakakakilala sa kanya. Maging ang undercover Korean agent na nagtangkang makipag-ugnayan sa kanya noon ay nabigo dahil hindi niya naintindihan ang mga senyales nito. Dahil dito, lalo pang nakumpirma na hindi siya bahagi ng anumang opisyal na ahensya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, naglaan si Suhan ng oras para sa isang personal na bagay. Dinalaw niya si Do-ho, ang anak ni Ji, ang babaeng pulis na matagal na niyang kakilala. Ngunit pinigilan siya ni Ji. Ayaw nitong mapalapit si Suhan sa kanyang anak. Maraming taon na ang nakalipas, iniwan ni Suhan ang ama ni Do-ho sa isang misyon. Mula noon, hindi na siya tinantanan ng matinding guilt. Pagsapit ng gabi, dumalo sina Suhan at Dahi sa pagdiriwang ni John-hun sa hotel. Buong pagmamalaking nagbihis si Suhan para sa okasyon. Ngunit nang makarating siya roon, sa kanya lamang napansin ang isang nakakahiya na detalye. Ang suot niyang damit ay eksaktong kapareho ng disenyo ng tablecloth. Hindi lamang magkahawig, talagang magkapareho. Halos magmistula siyang bahagi ng mga kasangkapan sa hotel. Samantala, agad na kumilos si Dahi. Maingat siyang gumalaw sa gitna ng mga bisita at matagumpay na naglagay ng audio bug sa kwelyo ni John-hun. Mukhang maayos na sana ang lahat. Ngunit biglang dumating ang deputy leader ng Axe Gang at sinalakay si John-hun. Naniniwala ang gang na responsable si John-hun sa pagkamatay ng kanilang leader. Mabilis na naging tensyonado ang sitwasyon. 오해라니까요? Ngunit iginiit ni John-hun na ang tunay na utak sa likod ng lahat ay ang Fat Clan. Ayon sa kanya, pinaglalaban nila ang magkabilang panig upang magsimula ang isang malawakang digmaan sa pagitan ng mga gang. May katwiran ang kanyang paliwanag, at sa loob lamang ng ilang segundo, nagbago ang takbo ng usapan. Sa halip na magpatayan, pumayag ang Axe Gang na bumili ng 100 ilegal na baril mula kay John-hun upang lipulin ang kanilang bagong kaaway. Ngunit may isang tauhan ni John-hun na biglang nakilala sina Suhan at Dahi. Naalala nitong nakita niya ang dalawa sa lugar kung saan naganap ang massacre sa Axe Gang. Dahil sa isang alaala na iyon, nagdugtong-dugtong ang lahat ng mga piraso ng palaisipan. Biglang napagtanto ng lahat na ang Rodeo Clan ang nasa likod ng kaguluhan upang magsimula ng digmaan sa pagitan ng mga gang, habang si John-hun naman ang nagsusuplay ng mga armas. Mabilis na hinila ni Dahi si Suhan upang makatakas. Ngunit hindi sila nakalayo, napalibutan sila ng mga miyembro ng mafia. Sumiklab ang isang magulong laban na nagtapos sa pagkakadakip sa kanilang dalawa. 물러나
있었어. Nagsimula silang imbestigahan ni John-hoon, at dito lumabas ang tunay na survival instincts ni Soo-han sa pinaka-hindi bayaning paraan. Wala siyang anumang pag-aatubili na ibunyag ang halos lahat ng detalye ng kanilang misyon, at agad pa niyang isinisi kay Dahi ang buong operasyon. Nakipagkasundo pa siya kapalit ng kanyang kalayaan. Pumayag si John-hoon, ngunit may isang kondisyon. Kailangan munang patayin ni Soo-han ang pulis na nagbabantay sa malapit na security post. Nagpanik si Soo-han nang matuklasan niyang si Ji-yeon, ang byuda ng dati niyang kasama sa misyon. Sa halip na sundin ang utos, itinutok niya ang baril sa mga tauhan ni John-hoon. Agad siyang lumaban at nagawang makatakas mula sa lugar. Sa puntong ito, may isang bagay na naging malinaw. Hindi talaga baguhan si Soo-han sa paggamit ng baril. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, eksakto, at parang isang taong matagal ng sinanay. Wala siyang pag-aalinlangan. Wala rin siyang takot. Hindi iyon kilos ng isang ordinaryong tao. Isa itong palatandaan ng nakaraan na matagal na niyang itinatago. Nang maisip niyang nasa panganib pa rin si Dahi, agad siyang bumalik patungo sa hotel upang iligtas ito. Ngunit bago pa siya makarating, nahuli na siya ng mga pulis at dinala sa kustodiya. Habang iniimbestigahan, iginiit ni Soo-han na nakikipagtulungan siya sa Korean police upang pigilan ang ilegal na bentahan ng armas. Natawa lamang ang mga pulis. Inakala nilang nag-iimbento siya ng kwento. Maging ang hepe ng pulisya ay hinamon siyang tawagan ang kanyang sinasabing partner. Nang sagutin ni Dahi ang tawag, nagpanggap itong kalmado at normal ang lahat. Ngunit palihim siyang nagbigay ng mga coded message tungkol sa kanyang lokasyon gamit ang mga pangalan ng pagkain. Biglang nagbago ang atmosfera sa silid. Ilang sandali lamang ang lumipas, isang mataas na opisyal ng Korea ang dumating at ibinunyag ang katotohanan. Hindi taga-Korea si Dahi. Isa siyang Chinese agent na nagsasagawa ng lihim na operasyon. At kung sakaling mamatay siya, itatanggi ng China ang anumang koneksyon sa kanya. Samantala, ayon sa lie detector test, nagsasabi ng totoo si Soo-han. Gayunpaman, handa pa rin siyang tretuhin ng mga awtoridad bilang isang kriminal. At doon niya nalaman ang isang bagay na tuluyang nagbago sa lahat. Wala palang balak ang mga awtoridad na iligtas si Dahi. Hinayaan ng mga awtoridad na makapasok sa bansa ang mga ilegal na armas. Sa sandaling iyon, may nagbago kay Soo-han. Tuluyan nang nawala ang katawa-tawang manloloko na nakilala ng lahat, at ang pumalit ay ang taong matagal niyang itinago. Isa siyang dating miyembro ng Elite 707 Special Forces, isang close combat commander na sinanay upang mabilis at eksaktong paksain ang mga banta. Isang sundalo na natiwalag matapos sumaway ang utos sa isang trahedyang misyon. Biglang naging malinaw ang lahat, kung bakit galit sa kanya si Giro, kung bakit hindi siya matakasan ng deal, at kung bakit desperado siyang kumita ng pera. Lahat ng iyon ay dahil sinusubukan niyang bayaran ang pagpapagamot ng anak ng kanyang dating kasamahan na nasawi sa misyon. Dahil sa kanyang pagsisisi at determinasyon, muling kumilos si Soo-han upang iligtas si Dahi. Samantala, sa headquarters ng Axgang, ipinagmamalaki ni John-hoon ang kanyang malaking plano habang ipinapaliwanag kay Dahi ang dahilan sa likod ng kanyang ilegal na bentahan ng armas. Habang nagsasalita siya, dumating ang mga miyembro ng Axgang upang bumili at subukan ang mga baril. Casual pa niyang inutusan ang mga ito na umakyat sa itaas at gamitin si Dahi bilang target practice. Ngunit bago pa nila magawa iyon, nakapasok na si Soo-han sa kanilang hideout. Palihim niyang pinalaya si Dahi. Pagkakita pa lamang sa kanya, agad na naunawaan ni Dahi ang katotohanan. Hindi talaga siya isang Korean agent. Ngunit sa kabila ng lahat, bumalik pa rin siya upang iligtas siya kahit alam niyang maaari siyang mamatay. Sa isang sandali, naging emosyonal ang eksena. Ngunit agad itong sinira ni Soo-han ng buong pagmamalaki niyang sabihin na bumalik lamang siya dahil ipinangako ni Dahi ang 10 milyong won. Bago pa sila makapagtalo, biglang sumugod ang mga elite fighter ng Rodeo Clan. Ngunit iba na ngayon si Soo-han. Hindi na siya natataranta, hindi na rin siya nagkakamali. Kumikilos siya ng may eksaktong kontrol at kumpiyansa, na para bang muling nabuhay ang veteranong sundalo sa loob niya. Isa-isang sumugod sa kanya ang mga bihasang kalaban na may dalang mga kutsilyo, at isa-isa rin niya silang pinabagsak na parang wala lamang. Sa isang punto, sinabi pa niya kay Dahi na manood na lamang. Para bang nagbibigay siya ng live demonstration kung paano lumaban. Dahil sa ingay ng laban, mas marami pang kalaban ang dumating. Pumasok sa labanan ang kanang kamay ni John-hoon matapos makita ang pagbagsak ng kanilang pinakamalakas na mandirigma. Hindi nagtagal, sabay nang nilalabanan ni Soo-han at Dahi ang mga miyembro ng Rodeo Clan at ang natitirang mga tauhan ng Axgang.
Halos imposible na ang kanilang sitwasyon. Ngunit biglang nag-vibrate ang cellphone ni Suhan. May natanggap siyang mensahe. Natagpuan na raw ang nawawalang aso na matagal na niyang hinahanap. Sa gitna ng putukan, dugo, at kaguluhan, bigla siyang natawa na parang nanalo sa loto. Para kay Suhan, basta may kinalaman sa pera, walang ibang bagay ang mas mahalaga. Kalaunan, napunta si Dahi sa isang one-on-one na laban-laban sa deputy leader ng Axe Gang. Kasabay nito, humarap naman si Suhan sa isa pang elite fighter ng Rodeo Clan. Matapos niya itong talunin, hinarang sila ng huling mataas na opisyal ng Rodeo Clan. Magalang nitong hiniling ang isang patas na one-on-one knife duel. Ngunit may isang problema, hindi naintindihan ni Suhan ang kanyang sinasabi. Muling nanaig ang language barrier. Sa pag-aakalang binabantaan siya ng kalaban, agad niyang binaril ito. Isang putok, tapos agad ang duel. Lubhang katawa-tawa ang nangyari. Ngunit epektibo naman. Sa huli, ang natitira na lamang ay ang leader ng Rodeo Clan. Sinubukan niyang ipaliwanag at bigyang katwiran ang lahat ng kanyang ginawa. Nag-alok pa siya kina Suhan at Dahi ng kahit anong gusto nila kapalit ng pagpapatuloy ng kanyang plano. Ngunit hindi nagtagal ang negosasyon. Hindi naglaon, siya at ang mga natitira niyang tauhan ay nauwi sa kulungan. Pati si Suhan ay muling dinala sa kustodiya. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pakikipagtulungan niya sa isang Chinese agent, lalong tumibay ang kooperasyon sa pagitan ng Korea at China. Dahil dito, inalok siya ng Korean police ng opisyal na posisyon sa kanilang hanay. Sa una, tumanggi siya. Sinabi pa niyang mas gugustuhin pa niyang manatili sa kulungan kaysa muling magtrabaho para sa isang institusyon. Ngunit tumagal lamang iyon ng ilang segundo. Nang mabanggit ang sweldo at benepisyo, agad siyang nagbago ng isip at tinanggap ang alok. At sa isang iglap, nakalaya siya. Doon tuluyang naging malinaw ang lahat. Ang kanyang labis na pagkahumaling sa pera, ang kanyang desperadong pag-uugali, at ang walang tigil niyang paghahanap ng pagkakakitaan. Ginagawa niya ang lahat ng iyon upang mabayaran ang operasyon ng anak ng kanyang dating kasamahan na nasawi sa misyon. Umaasa siyang kahit paano ay mababawasan ito dahil sa nangyari sa nakaraan. Makalipas ang ilang panahon, tahimik na nakipagkita si Captain John Hoon sa mga opisyal ng Korea upang pag-usapan ang susunod na yugto ng kanilang operasyon. Isang panibagong joint mission ang inaprubahan. At muli, si Dahi ang itinalaga para rito. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan. At iyon ang pinakamalaking sorpresa sa lahat. Opisyal ng bahagi ng pulisya si Suhan. Hindi na bilang sospek, hindi na rin bilang taong palaging nasasangkot sa mga crime scene, kundi bilang isang tunay na operative. At ang mas masakit para kay Dahi, kailangan na naman niyang makatrabaho ito. Kitang-kita sa kanyang mukha ang kanyang reaksyon. Hindi pa man nagsisimula ang bagong misyon, parang pinagsisisihan na niya ang kanyang mga desisyon sa buhay. Ang kanilang bagong tungkulin ay hanapin ang isang ahenteng kilala lamang sa pangalang Wei Huan. At dito, lumabas ang isa pang nakakagulat na revelasyon. Si Wei Huan pala ang mismong matandang babae na nawalan ng aso noong una nilang kaso. May kakaiba rin siyang paraan ng pagtatago ng mga lihim na impormasyon. Sa halip na gumamit ng hard drive o secure server tulad ng normal na tao, itinatago niya ang kanyang operational data sa loob ng mga gintong bar. Bawat microchip ay nakatago sa loob ng solidong ginto. Nakatalaga sana siyang ipasa ang mga ito kay Agent Giro. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Hindi na nila makontak si Giro. Hindi rin nila makontak si Wei Huan. At lalo pang lumala ang sitwasyon nang matuklasan nilang naibenta na ang mga gintong bar na naglalaman ng lahat ng classified data. At kung sino ang nagbenta nito. Syempre, walang iba kundi si Suhan. At hindi lamang niya ito naibenta. Natunaw na rin ang mga gintong iyon ng isang alahero. Nang marinig iyon ni Dahi, wala na siyang masabi. Para siyang tuluyang nawalan ng pag-asa sa kanyang kapareha. Hindi pa nagsisimula ang misyon, at si Suhan ay agad niyang sinira ang ebidensya. Ang dalawa ay nagsimulang subaybayan ang nawawalang datos, at muli na namang nagdala si Suhan ng kaguluhan na nakabalat tao bilang pagkamalikhain. Pinipilit niya na magbihis sila na parang mayayamang pasahero sa cruise para sa undercover na trabaho. Sa kanyang imahinasyon, ang misyon ay kinasasangkutan ng isang napakalaking lockery ship. Sa realidad, sumakay sila sa isang maliit na bangka na para bang nirentahan ang sarili nitong kalungkutan mula sa daungan. Si Dahi ay buong biyahe na pinipigilan
mapigilan ang sarili na ihagis si Suhan sa dagat. Samantala, pabalik sa ospital, sa wakas ay nagising si Agent Giro. Nakaligtas siya matapos mabangga ng sasakyan, at isang misyon na hindi pa niya talaga nasisimulan. Habang sinusubukan niyang umalis, biglang sumulpat si Agent Gui at malakas na inangkin na siya ang kanyang asawa. Agad itong nagdulot ng kaguluhan. Nataranta ang mga staff, tumunog ang mga alarm, at sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Giro. At oo, muli na naman siyang nabangga ng sasakyan. Kaya, ang moral ng kwento ay kung ang buhay ay magbibigay sa iyo ng panganib, kaguluhan, at mga armadong kriminal, magpanggap ka lang na alam mo ang ginagawa mo at umasa na may mag-aalok sa iyo ng pera dahil tila iyon ang solusyon sa lahat. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.